Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PX. At bago tayo magsimula dito sa episode na ito, this afternoon, gusto ko lang i-request sa inyo na pakipindot yung like, then share this video, then if you are new to this channel, paki-subscribe naman. So what we are going to talk about this afternoon, meron tayong mga ilang topic. Ang una nating i-discuss itong HDO, Whole Departure Order, galing ng Sandigan Bayan na nire-request ng Ombudsman na i-issue against Chis Escudero. So with regard to the case na sinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Then second, itong sinabi ni Senator Pinky Lacson na hindi daw niya haharangan kung magkaroon ng paglilitis si BBM sa dyan sa Senado. Pag-usapan natin yan. Then itong pinaka mainit na issue ngayong hapon na to, kaninang umaga actually nangyari ito, yung pag-file ni Attorney Manasseh Carpio. Ito yung husband ni Vice President Sara dyan sa City Prosecutor's Office ng Quezon City. Meron siyang pinail na kaso against si Emil CBSP at ilang mga kongresista dyan sa House of Representatives. So i-discuss natin yan. Unahin muna natin tong sinabi ni Pinky Lacson na pag matuloy daw yung paglilitis ni BBM, talagang lilitisin daw niya or hindi niya pipigilan or to whatever form. Natatawa lang ako. Bakit? Wala namang ibang way to put the president on trial kasi immune naman siya kung anong mga kaso ang isasampa na, kung sino man ang gusto magsampa ng kaso sa kanya, hindi po pwede dahil may immunity nga siya. The only case na pwede isampa sa kanya na pwedeng umabot yan sa by miracle, aabot yan sa impeachment trial court, yung impeachment na binasura na nga ng House of Representatives. So kailan yan sinasabi mo na paglilitis? Talagang pinapaikot lang tayo. Gusto niyang ipahiwatig na wala siyang kinakampihan na hindi naman totoo. Yung sinasabi niya na hindi niya pipigilan, siya mismo yung taong nag-uutos sa kanya na protektahan. So, napaka-corny naman yung mga sinasabi ni Senator Lacson na hindi daw niya protektahan or dipinsahan si BBM kung magkaroon ng paglilitis yan sa Senado. Kabaliktaran yung sinabi niya. Ngayon pa nga lang yung mga reklamo laban kay BBM with regard to the confidential fund, with regard to the budget, ayaw naman niyang magkaroon ng hearing dyan, panayang postpone with regard to the flood control project. Nung in-implicate na ni Gutisa, kasi ang pangalan ni BBM at ni Bangag at ni Saldico at ni Martin Romualdez, ano nangyari? Hindi siya nagpa-hearing. Ang tagal na binalik yung hearing. Tapos yan ang sasabihin niya ngayon. Talagang wala sa hulog si Lacson. At itong pangalawa na pangyayari, yung hit and marriage hanggang ngayon, anong ginawa niya? Yung gusto mag-testimony sa kanya si Chavit Singson, binatawag ba niya? Natuloy ba yung hearing? Wala. Ganyan lang naman sasabihin niya, sige, mag-schedule tayo ng hearing. Pero sa katotohanan, kalimutan na niya yan. Lalo na ngayon, na-resist na. Ano pang i-hearing yun yan? Kaya, ano rin si Lacson, may pagkahunyango style. I don't know, ngayon na maramdaman siguro niya na lalong lumalakas si BP Inday Sara, baka naman mag-iba ang isip nito. At yung
palitan ng salita between him and Panilo. Tama naman si Panilo. Nang ungas talaga si Lacson, sa totoo lang. Kita naman natin kung gaano siya ka tulad ni Tuta Soto, gaano siya ka sunod-sunuran sa Pangulo. At alam natin na nagsususi ng mga yan si Marcos Bangag, malang iba. So, ganyan ang pangyayari dyan. Mga sinasabi niya, puro palusot lang, kasinungalingan. Gusto nga niya pirmahan yung partial report. Bakit pipirma yung mga senador na hindi pa nga tapos yung hearing? Marami pang gusto mag-witness dyan. Maraming hindi siya pinatawag. Sina Bersamin, mismo si Lucas, si Pangandaman, hindi naman tinawag. Yung Iten Marines na lang, na talagang mayroong affidavit na talagang saksi sila sa deliver ng mga malita papunta kay BBM at kay Martin Romualdez. Sinabi pa niya na hearsay lang daw yun. Hindi kulang sa ebidensya yung sinasampalaban kay Romualdez. Paano ngayon na tinuluyan na siya ni Boying? Bahala na kung anong katwiran ni Boying, na alam naman natin na politika lang talaga. So, bahala na sila dyan kung anong gagawin nila. Wala tayong pag-alam sa kanila. So, ang concern natin na itong mga witnesses na to ay mapagbigyan ng pagkakataon na magsasabi ng kanilang nalalaman na pinipigilan ni Pinky Lacson. So, tama na yung mga pagkokunwari ng senator na to. Sana ma-realize niya na wala na siyang credibility sa mga tao. Wala na, hindi na naniwala sa kanyang mga tao dahil maraming kabaliktaran ng mga sinasabi niya. Mga pinangako niya, nagagawin, hindi niya nagagawa. Kaya huwag siya mag-expect. At tama rin naman si Panilo na sa kanyang pagkikilos, makikita mo naman na kung saan siya bubuto. Definitely bubuto siya for the conviction na Pinky Lacson. Kasi na Tuta Soto, si Lisa Ontiveros at saka si Kiko Pangilinan. Yun ang klarong-klarong nagpahiwatig na talagang bubuto sila for the conviction na Pinky Lacson. So, dyan na yung kay Lacson. Ngayon, ito namang sunod na topic natin, pag-usapan natin, itong kay Jesus Escudero. Kasi sinampa na talaga ng ombudsman, indicted na si Jesus Escudero sa kasong plunder, graft and corruption dyan sa Sandigan Bayan, 10th Division yata. So, ngayon, siguro gusto mag-issue ng tawag nito, yung warrant of arrest. Kasi ginawa nila, hindi mo nila inisyuhan. Ginawa ni Boying, nag-request muna ng whole departure order galing sa Sandigan Bayan para hindi makawala si Jesus Escudero, na hindi niya ginawa kay Martin Romualdez. Ang ginawa niya na parang lookout bulletin lang sa immigration, na kung lalabas si Romualdez, Martin Romualdez, na hindi pa siya cleared with the ombudsman. Maraming nagsabi na wala naman sa power ng ombudsman yan, na siya ang mag-decide kung bibigyan ba ng clearance ang isang government official na gustong bibiyahe for whatever reason or for medical reason sa ibang bansa. Ito, may kaso na ng sinampa at nakapress pa yung mga account ni Martin Romualdez. Hindi rin na-issuehan ng HDO. Ngayon, inisyuhan na talaga si Escudero. I don't know kung kailan niya ibaba or baka prior to that, magkatunog na si Jesus Escudero na talagang aarestuhin siya, na mag-i-issue talaga ito ng warrant of arrest dahil yan ang preliminary to the issuance of warrant of arrest
warrant of arrest ay yung whole departure order para hindi siya makaalis sa bansa. Pero matagal na senador yun si Chis. Kaya alam na niya kung anong gagawin. I-eskapo yan siguro. Or kung harapin man niya yan, magpapakulong siya. Tulad na nangyari kay Bong Revilla. Ngayon, malaking probability na si Bong Revilla ma-issuehan ng release order dahil nga magbe-bail siya. So, yung application niya for bail or temporary release pwedeng mangyari. Kasi marami ring mga statement si Bernardo, yung witness na nag-implicate ni Bong Revilla dyan sa kaso ng malversation, ay mga incredible din yung mga pronouncement. Tulad nung sinabi niya na magbigay siya ng restitution na 1 billion. Diba, napaka-conflicting. Isipin mo, 1 billion ang isusulit niyang pera na ang pinaratang niya kay BBM is 500 BBM kay Bong Revilla is 500 million pesos, 500 million. So ibig sabihin, meron talaga siya nakulimbat na malaking pera. Hindi ako maniwala na 1 billion na nakulimbat niya kung magsulit siya ng 1 billion. More than that, merong nakatago tulad ni na Hernandez. Restitution ng 100,000, pero alam naman natin na marami talaga siyang nakasave na pera diyan sa pangmulimbat nila ng pera sa flood control. So, yan ang nangyayari diyan. So, itong kaso ni Chis Escudero, talagang sinabay sila Martin Romualdez dahil nga sila daw ang merong command responsibility na naprubahan yung budget ng 2024 and 2025 na merong maraming insertions. At si Martin Romualdez nagsalita naman na bakit ako ang sisihin? Hindi naman ako ang nag-insert niyan. Yan ang reasoning niya. Pero hindi ba, parang hindi namin alam na nag-uusap nga kayo. Nagkasabuatan kayo. Hindi mangyari yan kung walang sabuatan na mangyari. Talagang plinano ninyo na gusto na mangulit pa talaga nyo. Ganyan kalagay talaga. So, natupad yung mga pangarap nyo with regards to the ghost project ng flood control na ginawa nyong pera. At yan ang pinamahagi nyo sa mga congressman na until now nandiyan pa rin sumusunod sa inyo para na may si BBM Sara. What I meant, si BBM at saka si Martin Romualdez. Excuse me. So, diniscuss ko kahapon yung regarding nga dyan sa partido na nagka-watak-watak na yung mga sindikato na yan, kati-hati na naging tuliro na rin yung mga congressman kung saan sila kakampi. Dahil nga nagkabanggaan itong dalawang dating magkasama, dating talaga mga mastermind, nagkabanggaan. So, hindi malaman ng mga congressman kung saan sila papani. Kay Martin ba o kay BBM ba? Siyempre, puro may pera kasi puro nakasikwat. Ang advantage lang ng BBM, malakas siya sa hawak niya yung gobyerno at yung mga executive department tulad ng NBI, DILG, yung advantage niya. Dito naman kay Martin Romualdez, yung mga ibang congressman hawak niya. So, yan ang labanan ngayon. So, hayaan lang natin maglaban-laban sila basta itong impeachment ni Inday Sara ay matatanggal na completely, madidismiss na ng Supreme Court. So, ito nga noong nakaraang linggo, sinabi nga natin susunod na topic tayo with regards to the case na pinail ni Attorney Man Scarpio, Manasseh Scarpio, ito yung husband ni Inday Sara na hindi gaano siyang
nagpapakita publicly napaka ano nila, hindi sila ganong nag-expose, pati yung mga anak nila. So sabi niya napipilitan na lang talaga siya magsampa ng kaso dahil nga pinakialaman na talaga ang account niya. Yung account ni VP Inday Sara, meron naman siyang mga abogado na dumipinsa sa kanya diyan sa impeachment case na sinampa laban kay VP Inday Sara. Iba naman yun sa kanya, yung account niya at yung mga joint account siguro nila ni VP Inday Sara, yun ang sinampahan niya ng kaso. So sino ba itong sinampahan niya ng kaso? Unang-una yung EMLC, kasi nakalagay naman talaga sa batas natin ang prohibition yan sa paglahad ng mga impormasyon na yan sa publiko. Meron silang sina Laila de Lima na may batas na talagang nagbigay ng power sa House of Representatives na pwede mag-open ng mga account ng Anti-Money Laundering Council. Pero yung batas na yun na supersede na kasi merong batas na ginawa nung pag-create din ng EMLC na nakasaad doon na wala talaga silang karapatan in whatever way to divulge publicly yung mga account ng private individual, no? Kahit na mga public individual, kung wala talagang court order, hindi sila pwede maglabas na. There's a law. So lumabag sa batas ang EMLC. Yun ang basihan ng imadga ni Attorney Carpio, ni Manasseh Carpio. So naglabag sila sa bank deposit secrecy law, and at the same time yung what we call this, yung Data Privacy Act, then the Anti-Money Laundering Act. Tatlo ang nalabag nila yan sa paggagawa nila ng hearing na yan, na diniscuss ang mga dinidisclose ang mga bank account ni Attorney Carpio. Doon naman sinabi nila walang bangko naman na nag-disclose ng kanilang mga bank account. It was the EMLC ang nag-disclose based doon sa mga report ng mga bangko. Pero walang bangko na sila ang nag-disclose. Yun ang maliwanag na sinabi niya. Walang bangko na nag-disclose ng kanilang accounts. Only EMLC. At yan nga ang malaking kasalanan ng EMLC dahil nung na-create yung EMLC, kasama dyan yung batas na yan. Kaya yung argument ni Laila de Lima na nakalagay daw doon sa isang batas na mas matagal pa kasi itong bagong batas, I think 2007 na linabas yan, din yung kay Laila de Lima na minensyon na batas ay matagal na. I think 1955 pa yata yun, based on the bank secrecy law yata yung minensyon niya, na superseded na yung batas na yan. At isa pa doon sa sinabi ni Laila de Lima na batas, only if an impeachment trial is conducted, pwede ka mag-open ng bank account, whether savings or current, pwede mong buksan yan. Ang problema, hindi naman ang function ng House of Representatives dyan sa Committee on Justice is to conduct trial. Purely lang sila mag-determine ng probable cause as prosecutors. Meron daw clarificatory questions. O bakit nag-issue sila ng subpoena? Bakit? Ano bang i-clarify nila? Saka yung mga complainant talaga, hindi yun na nagre-request ma-subpoena tulad ni Sabala. Nag-endorse si Laila de Lima, siya ang nagre-request ng subpoena. By that means na nag-issue siya ng subpoena, lumabag na siya sa batas with regards to the issue, the
determination of the probable cause only, limited ang kanila function as Committee on Justice, dahil naghanap sila ng mga ebidensya pa, or you want to improve the existing ebidensya, dahil evidences that that is attached on the impeachment complaint, dahil kulang nga ang ebidensya nila, wala talagang ebidensya. And I think it will not be that long that I'm expecting na itong Supreme Court ay magbigay ng kanilang opinion with regard to that matter. And I'm expecting din na talagang i-dismiss na ang impeachment case ni Sara, not for technicality but for mga unconstitutional na mga ginagawa. Yung lumabag talaga sila sa panuntunan ng tamang pag-prosecute as prosecutors sa kaso ni VP Inday Sara. Lumabag sila dahil naggumawa sila ng mini trial. Nagkaroon pa sila ng inquiry or mga actually hindi naman clarificatory nila tanong. At isa doon din ang nangyari nga yung statement supplemental affidavit ni Madriaga na hindi naman kasama doon sa original na affidavit or complaint, na hindi pa binigyan ng kampo ni BP Inday Sara ng complaint na yun. So talagang daming violation na ginagawa. So dapat noon na na-perform na nila yung sufficiency and substance and then the grounds, butuhanan nila yun. Alam naman natin na talagang come hell or high water, talagang ipasa nila yun sa Senado. Pinapatagal lang nila for the purpose of destroying the credibility of VP Inday Sara. Yun lang naman eh. Alam naman nila talaga na hindi talaga yan tatayo sa impeachment trial court sa Senado. Kaya the only means na gagawin nila na maging productive naman yung gawain nila is to destroy VP Inday Sara through exposure sa media. Kaya nakikita naman natin ng sa media na talagang tinulungan sila sa lahat ng bagay. Kahit na alam na yung with regards to the 6.7 billion na aggregate o cumulative na mga amounts na add lang para umabot sa ganyang halaga at ipamukha sa mga tao na si VP Inday Sara nagkamal ng ill-gotten wealth dahil nga nagkaroon siya ng 6.7 billion na pundo daw na hindi naman. Yun lang ang lahat na transaction, inaad lang. Ngayon nagsalita pa si Redon, hindi lang daw yun yung amount, dinagdagan pa niya na alam naman namin kung minadjik lang ninyo yan para talagang mapasama si VP Inday Sara na sabihin na marami na nakaalam kung ano ang tamang proseso. Parang tulog na ito si Redon. Hindi nila ramdam ang isip ng mga tao na alam na ng mga tao. Sa daming narinig ng mga vloggers na nagpapaliwanag tungkol dyan sa mga transactions na kinakandak ng AML-SAFE na inimbestigahan nila. So malamang itong kaso na to talaga mag-prosper. I don't know kung gaano katagal mag-desisyon ng kung mayroong ma-indicted na sila, di matuloy talaga yun sa trial. At ito pa naman, this is not a case na below 3 years, 6 months to 3 years ang penalty or ang parusa. 8 years, 3 to 8 years yan. So lampas ng 3 years. So ibig sabihin, pwedeng makulong, walang immunity ang mga congressman, lalo na yung taga BSP. Si anong pangalan nitong taga BSP? Si Ili Romaranto. Tsaka yung mataba yung Porky Pig. Yung si Ronel Buenaventura, Porky, sabi ng iba
Bobby sa akin naman 40 Buenaventura. Napakamalas naman ito. Dahil sinalungan niya yan, expecting na protected siya. Nagkaroon kagad siya ng demanda. Yan, there's a possibility na makulong pa siya. Ganyang karaming kaso, maximum ang charge niyan, 8 years. So 8 years ka makukulong. Kasi dilema kung ano mangyari. Madagdagan yung number of years na sa kulungan. So, hindi na yan makalabas kung ganyan. Kasi meron pa siyang pending na kaso with regards sa yung drug protection dyan sa Bilibid. Hindi protector siya ng mga drug syndicate. So ganyan ang nangyayari. So ang mga sinasampahan, yung BSP, yung governor, si Eli Romaranto, then email si executive director na si attorney Ronel Buenaventura, then si Luistro, dahil siya nga siyang chairman dyan sa Committee on Justice, then si Ilayla de Lima, kasi ang nagsusupay na sila ni Childukno, at si pangalan ito, si Asidre may isa pa. Then mayroon pang iba na i-determine pa ang kanilang involvement dyan. Yung mga narinig natin na nag-disclose, sumama dyan sa hearing na yan at nag-disclose sila, kasama sila dyan sa demanda. So ang kanilang palusot na lang dyan na hindi nila dinisclose yung mga bank account, nagko-comment lang sila. Pwedeng ganun ang kanilang depensa. Pero yung nagpasupoy na ng mga ganyang mga dokumento, talagang na-involve yan. So itong kaso na to na sinampa ni Mans Carpio, ang husband ni BP Inday Sara, malaking epekto doon sa impeachment. Dahil kung ano mangyari dyan, aprubahan talaga na nag-violate talaga ang AMLC, ang BSP dyan sa pag-divulge ng disclose ng bank accounts ni Mans Carpio at kay BP Inday Sara, nagka-epekto yan doon sa impeachment hearing. Dahil ang mga ebidensya na ginagamit nila ay from masamang source na, parang polluted source, or sabi nga nila fruit of poisonous tree, na terms na hindi pwede gamitin yan as evidence to other case na connected dito sa kaso na to, which is the impeachment. So hindi nila magagamit yan. Hindi, sayang lang yung effort nila kung hindi magagamit yan. At once naman magkaroon ng balitaktakan doon sa Senado, alam naman nila na hindi talaga lulusot lahat ng mga ebidensya na sinabi nila kay BP Inday Sara. Makikita natin ng mga actions, mga pronouncement, mga anong mga sinasabi ng mga congressman. Parang sina Ridon, sina Tinio, alam natin na sila, aware na sila na hindi talaga lulusot yan sa Senado. Kaya the only way na maging productive yung effort nila is to make it a propaganda na para sirain si BP Inday Sara. By all means, sirain nila lahat ng mga paratang kasama ang media. At ngayon, ang problema, ang mga tao hindi na naniniwala sa mainstream media Hindi na naniniwala. Alam naman nila na karamihan yan binabayaran. Kasama na yung mga congressman. Talagang nayari sila, nasira ang image nila sa malita. Na alam naman natin, kitang-kita halos pare-pareho ang pinagsasabi nila. Diyan sa case ng yung account, yung bank account ni BP Inday Sara, halos pareho. Pakinggan mo yung mga balita, paulit-ulit. Kaso nga lang, malakas lang ang boses ng mga vlogger, mga DDS vlogger.
kaya natatabunan. At meron mga galing na mga financial expert na nagsalita with regards to that, dito sa paano ba i-treat yung mga bank accounts na yan ng EMC, paano ba i-interpret ang mga transactions, at naintindihan ng maraming tao yan sa tulong ng mga vloggers at lahat na nag-comment about that. Kaya hindi talaga nila kinakaya. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Ang susunod na witness, I think by Wednesday ay si Matibag. Isipin mo kung siya mag-appear dyan, talagang nung ang ombudsman nag-appear yung parang assistant ombudsman na babae yung pina-appear. I don't know kung ngayon si Matibag mismo ang pupunta dyan. Parang si Trillanes siya. Grabe na talaga. Mas malaki-laki yata ang malita ni Matibag kaya talagang harap siya sa kaso na yan. Yung conditional grave threat. Kasi ganito yan pag nagtitreat ka ng isang tao, sabihin mo, pag hindi mo ibigay mo sa akin yan, hindi mo ibigay itong halaga na to, ganito, ganyan, talagang yayariin ka, yayariin kita. O yan ang conditional threat, isang form ng conditional threat. Iba naman yung threat na with condition, na halimbawa kung anong mangyari sa akin, alam na ninyo kung sinong yung mari sa akin, kaya tudasin din ninyo sila kung sino mang pinagbilinan mo. Yun ang threat na may condition, which is hindi criminal, kasi hindi ma-fulfill yung krimen na yan kung hindi ka muna matigok yung nag-uutos. Paano mo masabi nasaan ang threat noon? So kahit nasabihin natin abogado yun si Matibag, mahirapan siya pag-dipinsan niya, mahirapan talaga siya. Makikita natin kung gaano kagaling yan. Talagang 360 na balintong ang ginawa niyan. Galing sa PDP Laban, nandyan na. Naging winipunize na niya mga NBI. Ang daming naiinis niya ng mga NBI agent na mga matitino na matatagal na sa serbisyo. Napakaganda sana ng image ng NBI, tarnish image sila ngayon dahil nga sa mga ginagawa nito ni Matibag. Hindi naman natin nasabi na masama yung ginagawa niya. Yung proseso, yung sistema na i-implement niya, nila gusto. Kasi lumabas na meron siyang pinaboran at politika yung umiiral niya sa NBI sa pagpapalito. I don't know kung violation ba yan ng kanilang code of ethics. Sigurado. Kailangan hindi ka bias pag ganyan ka. Kailangan ilabas mo ng tamang report, tamang investigasyon sa mga pangyayari. Yan ang pagkaalam ko dyan sa NBI na decades na yan na ginagamit. Marami na mga matitinding kaso na nagkaroon ng kalutasan dahil sa kanilang sipag at talino sa pag-imbestiga at fairness, justisya talagang pinaglayran. Tapos gamitin mo sa politika. Buti kung magtatagal ka rin dyan, hindi naman. Sira na yung NBI. After ilang 2 taon, pinakamatagal, wala na dyan. Siguradong papalitan ka ng iba. Hindi itong mga NBI dyan na mga regular dyan, yan talagang ang napuhay nila, naghahantay lang ng retirement, masisira. Kasi kung ikaw yan sa community nyo, sa village nyo, alam niyo mga kapitbahay mo, taga-NBI kayo, maybe 1 or twice na sasanggungi ka, mga problema ng mga kapitbahay mo, alam nila sino maapektuhan, yung pamilya mo, mga anak mo, maapektuhan kung mayroong masamang image yun. Tulad ng ahensya na yun na NBI, maapektuhan mga anak mo dyan sa school. Taga-NBI pa lang tatay mo patulad ng mga DPWH. Kaya yung mga anak ng mga engineer dyan na kahit hindi naman kurakot, ayaw talaga magsabi sa school na taga-DPWH yung tatay niya. Lalo na sa high school,
Kasi ang high school, aware na sila sa mga ganyan. Elementary, walang problema, hindi pa, wala silang makialam. Mga third year, fourth year high school, yung junior, junior high school, senior, excuse, aware na sila kaya umiiwas. Lalo na sa mga exclusive schools na medyo mataas ang social status ng mga magulang dyan. Alam. Magdi-dinner yan. May-mention yung anak ni nandyan kaklase ko. Anong sabihin ng kung walang hiya yung ginagawa ng tatay nung kaklase nung bata na yun. Sabihin ng mga magulang, alam mo ba yung tatay niyan, ganyan, ganito. Wala. Kaya marami rin mga bata na tutruma. Kaya ang ginagawa, lumilipat ng ibang bansa. Sa Amerika na lang, doon nag-high school. Hanggang college, doon na lang, nag-aaral talaga. At mahirap mag-aaral sa US, lalo na kung colored ka, Pilipino ka. Talagang hindi may iwasan na bubulihin ka, may discrimination. Maniwala kayo. hindi masarap mag-aaral sa Amerika. Or mabuti pa sa banang Europa siguro. But merong mga lugar na hindi maganda na mag-aaral na foreign student ka, especially kung Pilipino ka, kasi sanction nila na third world country talagang Pilipinas na tayo, hirap na hirap talaga tayo, kahit nasabihin na government official ng tatay mo, rin iba ang impression nila ng mga Pilipino. So ganyan yan. So balik tayo sa issue natin, ito nga excuse me. Itong kaso na sinampa ni Attorney Manscarpio, definitely mag-affect talaga yan sa impeachment. And yan ang pipigil para ma-advance nila yung with regards to the bank accounts na yan sa impeachment trial. But questionin yan, bakit lilitisin natin yan? Meron ng reklamo yan na lumabag sa batas, lumabag sa ating constitution, yung pagsiwalak, pag-disclose ng mga bank accounts na yan. So, hindi natin yan pwede gamitin as ebidensya. So, yun ang mangyari niyan. So, kung ano na lang ang ebidensya nila, wala na. Yung confidential pa ni Inday Sara, nawala na yung nawala na yung Mary Grace Piatos. Kasi alam ba ninyo yung sa Mary Grace Piatos na actually yan ang bigay dyan sa informant na yan. Si Mary Grace Piatos is a spy. Ahinti yan, nasa loob ng kilusan. Pero ang binibigay sa kanyang pera as para naman ma-maintain niya yung trabaho ng nagbibigay ng information sa gobyerno. Mahirap din naman yan. Kukunti lang ang natatanggap. Napakaliit na halaga. Kaya hindi nila ma-expose yan kasi nakikita na itong tao na to, despite the fact na endanger yung buhay niya, kung malaman na ganyan ang ginagawa niya, bibigay siya ng information laban sa kanyang organization, mga terrorist organization. Tinaya niya yung buhay niya sa ganyang halaga. Maging hero pa yan si Mary Grace Piatos, di ba? At ito pwedeng i-discuss doon sa impeachment trial court. Kaya wala rin yung sinabi nila. Maliit lang ang pagkaalam ko, napakaliit ng binigay na hindi sapat doon sa rest na involved doon sa pag-divulge niya ng mga sekreto ng grupong pinagsasamahan niya na makalaban sa pamahalaan natin. Yun ang katotohanan dyan. So, yung disallowance, hindi rin magiging matibay na proof dyan sa impeachment. Dahil wala namang criminal act. O kahit na itong bank accounts, dyan sa mga suspicious transactions at yung mga covered transactions, wala namang sinabi dyan na merong krimen
mismo na nagawa si BP Inday Sara. Meron siya paglabag sa batas sa ginawa niya? Wala. Meron ba? Walang sinabi ang AMLAC dyan. Kaya hindi yan magiging ebidensya doon sa impeachment. At meron na nga kaso. Hindi na talaga magagamit ng ebidensya yan. So ano pang kaso na isasampa laban nila dyan sa wala na. Kaya kahit na i-endorse pa nila yan, ngayon alam naman natin na noon pa na talagang makuha nila yung number na 106. So baka sobra pa nga dahil umiikot din ang pera dyan nandiyan si Sandro Marcos so expected na yan ma-endorse talaga yan sa Senado. But sa Senado siguradong bukod sa wala silang number, wala silang matinong ebidensya. At yan paglabanan ng gusto yan dyan sa Senado. At napakaganda naman ng pagkakataon na maraming magaling na abogado dito sa side ng defense ni BP Inday Sara. Nandiyan si Cayetano, nandiyan si Marcolita, wala na, kahit yung dalawa na lang. Kasi gusto nilang walain si Chis Escudero. Pwede na magsalita si Chis. Baka naman sa sobrang galit niya na sampahan siya ng kasong plunder. Magsalita siya diyang may galit. Na dipinsahan niya ng gusto si BP Inday Sara. Pwede yan. So, sila Jinggoy, ng mga inipit ng administrasyon na to, nila Lacson. Sina Joel de Villanueva, bakit tatanong ng gusto yan? Kaya ang depensa ng ang ibang mga judges niyan na kakampi ng mga congressman ay mahirapan talaga. Plus the numbers, kailangan kasi 16 talaga ang numbers. Whether bubuto si Bato, wala dyan si Bato, basta 16. Kung wala si Bato niya, automatically means for BP Sara yan, not for the conviction ng BP Sara kung absent si Bato, kasi ang basis naman talaga 16 of the 24 congressmen, 2/3 so wala, hindi, mahirapan. Ngayon nga lang sa bilangan ngayon hindi pa sinama yung mga re-electionist na nag-iisip kung paano manalo sa 2020 election. 14 na sila kasama si JB Ejercito na bago lang nagpahayag na hindi talaga siya bubuto sa for the conviction ng BP Inday Sara. Lalo na si Jinggoy na nandiyan sa kabila. Nasa minority si Jinggoy. Talaga walang pag-asa. At nakita mo naman yung mga ebidensya niyo. Sinasabi nila na corona style, yung booking na yan buksan ng bank account. Ngayon pa nga sinisira na yung pag-asa niya dahil may nakasampang kaso na klaro naman na lumabag talaga sila sa batas. Kung hindi obra dyan sa MTC, pupunta ng RTC yan, punta ng Supreme Court. Di lalo matagalan yung na yan kung mayroon pang decision na hinantay sa Supreme Court, which the Supreme Court will comply naman. Alam naman nila ang schedule din sa impeachment na yan, magbibigay ng decision yan. So alam naman natin kung gaano ka fair ang Supreme Court, magbibigay yan ng tamang decision. Tulad ng mga binigyan niya ng mga decision na nakaraan araw last week with regard to the budget, yung mga insertions sa BBM, talagang sinabi nila na talagang nag-uusap. There's connivance between the executive and the legislative. At pagpakialam dyan sa mga program funds, ganyan, nakikita yung PhilHealth na inutusan talaga sila na ibalik na hanggang ngayon hindi nila makomply. Kita mo. So
Ngayon, unti-unti natin nakikita na it's turning to be positive itong impeachment ni VP Inday Sara. Kasi kung wala na ito, ma-dismiss na, game over na yan. Ano pang gagawin nila? No? Ang pinakamatinding gagawin nila, yung tulad ng ginawa ng kay Trump, which is attempted assassination, yun na lang ang naiwan. I don't know kung magagawa nila yan. Hindi pa na yan nagawa dito sa Pilipinas, except po yung nangyari kay Ninoy Aquino na hindi rin naman presidente pa si Ninoy noon. Opposition lang. Saka maraming questions doon sa assassination na yun. Parang ang intention lang is for region change. So, siguro hanggang dito na lang tayo for this topic. Basta napaka ganda na nangyari ngayong araw na to dahil nga dito sa pinail na kaso ni Attorney Juan Scarpio ni VP Inday Sara na actually this is a criminal case, kaya nga may kulong na 8 years maximum na maging epekto din dun sa impeachment case na sinampa nila laban kay VP Inday Sara. So gumagalaw ang Panginoon in favor doon sa mga tulad natin karamihan sa atin na naghihirap sa panahon na to dahil nga sa ineffectiveness at saka responsibility being irresponsible ng government natin. Hindi nila ginampan ng kanilang tungkulin na serbisyohan ng tama ang bayan. So hanggang dito na lang tayo sa episode na to, at before leaving this channel, press naman ang like, then share, then subscribe to Justin Talk News PH. Maraming salamat at I hope to see you in my next vlog. Thank you po. God bless at ingat lang po. Salamat.